Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-BBM. Yan. Welcome po sa aming ika-24 na episode ng Salamat PBBM. At as usual, nandito pa rin po yung tatlong gwapo. Ako po si Palerista TV. Ito po, kasama ko po si... Magandang gabi po mga kayayam, mga ka-BBM. Bago po kami makipagkwentuhan sa aming special guest, pakishare naman po ang aming podcast para mas marami pong kababayan natin na makapanood, makaparinig ng aming mga sasabihin dito. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. I-check natin yung audio. Malinaw po ba? Comment yes lang dyan kung malinaw at kung no, ilagay nyo rin po dyan ng no. At kung may question kayo sa ating special guest, ilagay nyo din po yan dyan sa comment section at babasahin natin maya-maya lang. So yan mga ka-BBM ha. Napakaganda po ng episode natin na to ngayon kasi may bisita tayong future senator, secretary. Hindi mangyayari. Secretary ng DPWH. Wala pong iba kundi si Secretary Vince Dizon. Bati po muna kayo, Sec. Magandang gabi po. Tama ba? Gabi, no? Gabi, magandang gabi po sa ating mga kasama, sa mga nanonood, tsaka syempre sa tatlo nating gwapong-gwapong mga kasama. Masaya ako, nandito ako ulit. Second time ko dito. Yes. Medyo parang tumanda ata ako ng 10 years since nandito ako. Nasa DOTR pa kayo na time eh. Pero masaya ako na nandito ako para magkwentuhan tayo ng konti. Sir, para pareho kayo ni PBBM, parang tumanda kayo ng 10 years older, no? Sa dami ng problema. Well, ganun talaga. Ganun talaga. Trabaho nga tayo. Sabi nga ni Pangulo tuloy-tuloy lang ang trabaho. So yung setup natin, sir, tatlo kami. Magtatanong kami isa-isa sa'yo. Ang tanong ko, warm up. Tanong niya, medyo mild lang. Ito, kaya yan yung mga heavy. Kaya sa kanya na. Siyempre, sa pinsan ko yung heavy. So sa akin, sir, ang unang tanong ko, sir, warm up lang naman to warm up. Sa mga nababanggit na mga sangkot doon sa flood control, sir, gaya ng mga senador, sir, magbigay ka ng isang pangalan na gusto mong unang makulong. Ay, joke lang. Parang hindi kahit yun. Parang yun natin ang pinakamabigat. Pwede bang pass tayo sa tanong ngayon? Ito yung tanong ko, sir. Ito. Galing to, sir, sa viewers natin ito. Kamusta po kayo bilang DPWH Secretary at kamusta po ang DPWH sa panunungkulan ninyo, sir? Ako hindi na ako magkukunwari. Sir. Mabigat ang trabaho. Mabigat at hindi ko matatanggi na mahirap. Kaya ko yung DOTR mahirap na eh. Nung gas na nandito tayo. Yes, yun ang pinag-uusapan natin. Pero siguro dahil na rin sa sa mabigat na kinaharap ng ahensya ngayon. Ito sabi nga ng Pangulo natin nung una niyang pinasabog to nung nagso na siya nung July na talaga napakabigat nitong mga na-discover na mismo na mga katiwalian dito sa ahensyang to na agam naman nating lahat na dekada na to. Hindi naman to ngayon lang o hindi naman itong mga nakaraan lang pero dekada na tong nangyayari. Kaya tingin ko nga sabi nga ng Pangulo, once and for all, kailangan tudukan na natin to. At ayusin na natin once and for all. Yes, so hindi lang yung yung pananagutin natin yung dapat managot, hindi lang yung ibalik natin yung pera ng mga kababayan natin. Pero dapat talaga gumawa na tayo ng mga konkretong mga reforma o pagbabago na talagang para sabi nga ng Pangulo natin, wag na tong maulit-ulit. Kasi paulit-ulit na lang eh. Yes, sir. Paulit-ulit na lang ito. Yun ang masakit dito. Pareho ka ba ni Pangulong Bongbong Marcos na nagulat sa magnitude nung tumatakbo ng mga investigasyon? Oo, nakakagulat talaga. Sabi nga ng Pangulo natin, every time makita ko siya, talaga sinasabi niya na parang hanggang ngayon, parang hindi niya maisip na ganun ka. Correct. Grabe yung laki at yung lalim, yung lawak nitong nakita niya eh. Nakita na natin lahat ngayon. So, kailangan talaga and kanina magkasama lang kami. So, syempre, kinukumusta niya kung kumusta yung investigasyon natin, kumusta yung pananagot natin. Nagaganyan para siya. Very concerned. Hands-on ng Pangulo natin. Very, very concerned siya. Every time magkita kami. Pero ngayon, importante din is paano tayo mag-move on. Yes, paano natin sisiguraduhin na after nating mapanagot yung mga dapat managot, mapakulong natin yung mga dapat makulong, paano natin mabawi yung mga bilyong-bilyong pera na ninakaw sa mga kababayan natin, ano na yung kailangan nating gawin
para masigurado na hindi na ito mauulit. Kaya maalala nyo, bago siya umalis nung Sabado, bago siya pumuntang Kuala Lumpur, di ba, nagbigay siya ng direktiba sa amin, sa Opo. DPWH. Tapos kinausap pa kayo. Oo, After. nag-usap pa kami na dapat ibaba na natin yung presyo Yes. ng materials. Kasi isa yan sa mga pinanggagalingan ng pagnanakaw eh. Di ba? Kasi pagka yung presyo ng mga simento, bakal, Parang times 2 daw yata asfalto, o kung ano-ano man, pag yan ay mataas dun sa presyo sa merkado, automatic, yan ang pinanggagalingan ng mga ninanakaw eh. Correct. So sabi niya, tama na yan. At unprecedented to mga kasama, unprecedented to. Wala pang gumagawa ng ganito kalawak na reforma sa DPWH before itong ginagawa ni Presidente ngayon. Nung time ni Secretary Babe Singson, binaba niya yan 10%. Pero sabi niya, kung ito ang presyo ng project, kunyari 100 million, ibababa ko yan 10%. 90 million na yan, imbes na 100 million, 90 million na yan. So nakasave agad ng 10%. Nakasave ka agad ng 10%. Pero itong inutos ni Pangulo na presyo ng simento, ng bakal, ng asfalto, ng graba, ng buhangin, kailangan yan ibaba by as much as 50%. Meron namang mga iba na hindi namang 50%. Pero meron na kaming nakitang... Pero nakita nyo talaga yan? Nakita ko meron talagang 50%. Pwede talaga? May makukuha talaga, sir. Meron talaga. So tingin ko, pag ginawa natin to, game changer. No? Kasi bababa lahat yan eh. Hindi kaya aaray yung mga kontraktor niya, sir? May magbid pa kaya? Hindi, kung wala na silang lalagyan, hindi na sila maglalagay. Alam mo, Hindi na sila aray. Tama. Kasi ang pinanggagalingan naman ng corruption, yung isa na yan, yung overprice. Overprice. No, pero marami pang iba eh. Kasi syempre, yung gagawing substandard. Substandard. Yung gagawing, yung worst, yung gagawing ghost. Or unfinished. Hindi tatapusin. O hindi tatapusin. No, kaya, sasabihin, magbabaon ng 12 metros, ang ibabaon lang. Ay, grabe. Sir, totoo yun? Yung 12 meters, tapos 7 lang. Sinukat namin. Oo. Di ba? Yung sa, ano yun? Sa Pampanga? Yung sa Mindoro. Yung Sunwest, tsaka yung Vizcaya, yung St. Timothy. Matatalino sila, no? Matatalino kasi hindi mo nga Kasi naman... hindi mo napapahukay. Hindi mo naman... Pero by the way, nakahanap kami ng teknolohiya ngayon, yung bago nating Undersecretary, OIC Undersecretary, na batang-bata na magaling, si Undersecretary Lara Esquivel. Meron palang technology ngayon na yung ibabaon mo, magagaman niya. Nadidetect niya. Nadidetect niya kung gaano kagaling yung bakal. Ayos pa. Hindi mo na kailangan bunutin. So yun unprecedented yung ganitong klaseng reforma. At umpisa pa lang yan. Marami pang mga reformang gustong gawin ang ating Pangulo para nga hindi na maulit ito. Meron pa nga, sir, napanood namin video mo eh. Yung napamura ka talaga yung PVC. Sa Davao ata yan. Yung PVC na binaon na parang yung binaon nga na para isang ruler lang. Oo, wala pa nga eh. Oo. Ganun ang baon? Yung parang lang. Yung parang props lang. May malang. Oo nga, tama. Yung props type. Props nga talaga. Saan ba yun, sir? Sa Mindoro rin ba yun? Sa La Union yun. Sa La Union? Yun yung final naming kaso sa kasama ang ICI last week. No, so yung first na pinailo sa ICI, right? Ngayon, second set ngayon. Hindi, pangatlo na dinaga ng ICI yun. Yung una, yung sa mga district engineers sa Mindoro. Yung sa Mindoro yun, yung kasama si former Congressman Zaldico at yung Sunwest at mga Diskaya. Yung pangalawa, yung magkasama kami nung Huwebes na final namin, yung kaso sa La Union, tsaka yung kaso sa Davao Occidental. No, na nakita din natin na Ghost Project, no, binid to 2021 pa, no. Ghost Project 'yon. Tapos meron din kaming mga ifa-file sa mga susunod na araw. Ano naman, no, iba namang kaso na naman 'yon. Ano bang usapan niyo sa ICI kapag meron ng kumpletong ebidensya, file ng file? Opo. Every time na meron kumpletong ebidensya. Kasi sabi nga ni Pangulo, di ba, ayun ko kung narinig niyo siya nung I think kagabi. Sabi niya, naiintindihan naman niya na nagmamadali yung mga kababayan. Lahat naman tayo nagmamadali. Lahat naman tayo gusto na natin may makulong immediate. Pero ang sabi niya, kailangan masigurado nating malakas makulong. At ang way para masigurado nating makulong,
is dapat matibay yung ebidensya. Yes, sir. Isingit Diba, ko ang dami lang. ng mga ano, di ba? Ang dami ng nakita natin na nakakasuhan nga, pero Nakakalaya. Nakakalaya din. After ilang years, nakakalaya. Si Senator JB, nanonood sa atin, sir. JB Ejercito. Sen JB, kaibigan ko Shout pong out to matahig Sen. si Sen JB, kasama ko pong Okay, bisikleta okay. yan. Mahilig po mag-bike yan. Sir, pangalawang question ko, sir. Paano kayo nakumbinsi ni PBBM na hawakan yung DPWH? Anong ginawa niyang pangumbinsi sa inyo? At anong nagbigay sa inyo? Baka si Secretary yung type na loves challenges eh. Saka si Secretary, natanda mo yung unang interview natin, sinabi ko na ikaw ang go-to guy ng mga presidente. Mukhang ganun talaga eh. Mukhang tama ako eh. Hindi naman. Pero alam mo, ang totoo dyan. Tatama lang si Sek eh. Hindi na ako magbibigay ng detalye lang. Pero alam mo, nung mga panahon na yon, no, na talaga naman naghahanap si Pangulo, no, na posibleng mag-take over sa DPWH. Ako, tagatawag lang ako ng mga potential na posible. Hindi ko na sabihin kung sino. Sino pero ako yung napag-uutusan. Kasi syempre, DOTR ako. Yung DOTR at DPWH, ano naman talaga? Magkapatid yan. Magkapatid yan eh. So, napag-utusan din ako na tumawag sa ilang mga tao. Ang problema, dahil sa iba't ibang rason, hindi natuloy. Ayaw. Mga ilan yung sir yung tinawagan mo na nag-decline? Hindi ko na nasabihin. Mukhang marami. Basta may mga tinawag, may mga isa ako doon sa mga napag-utusan din na tumawag. No? Pero, umabot na sa point na kailangan na talaga. So, buti naman na tinanggap mo, Secretary. Dahil, medyo hirap ako nun. Importante sa taong bayan. Pinag-isipan mo talaga, sir. Pinag-isipan mo. Mabigat eh. Kasi importante sa taong bayan na mapagkakatiwalaan yung papalit kayo. Oo naman. Kaya napakaganda na tinanggap mo yung position sa Tingin ko, wala DPWH. nang atan choice. Kaya, hindi, pero alam mo, gaya na rin nung nasabi ko last time, no, na pagka presidente nang tumawag sa'yo, wala ka naman choice. Kailangan mo magsilbi. Para sa bayan na yan eh. At para sa Pangulo natin, kailangan tulungan natin siya. Lalo na kung dito sa napakabigat na hamon na to. No? So, kailangan talaga. We have to heed the call. So sa dami yung trabaho, sir, nagpapahinga pa ba kayo? Oo At naman. kung may rest day ka, ano bang mga pinagkakabalahan mo? Para alam ng mga nanonood sa atin. Ako, homebody ako eh. Trabaho, bahay lang ako. Hindi naman ako. Una-una. Sek, araw-araw ka pa rin umuwi? Araw-araw halos. Pero minsan, kailangan ko na rin magstay dito. Kasi Kapag hindi sanay layo. Late na, tapos maaga the next day. So minsan, kailangan ko na mag-stay sa Manila. Ako sir, 2 questions lang. No? Ano yung specific instruction o directive sa inyo ng presidente? Kasi napakaraming dapat ayusin sa DPWH eh. Dalawa lang. Okay. No? Panagutin yung mga dapat managot. Ibalik yung pera ng mga kababayan natin. At reformahin yung DPWH. Yun lang. Baguhin. Sabi ko nga, I think nung nasa Senate ako, may nagtanong ata na isa sa mga members ng committee, yung tungkol sa budget. Sinabi ko kagad na, alam nyo, Mr. Chairman, honorable senators, ang role ko dito nung sinabihan ako ng Pangulo na tulungan siya sa DPWH, hindi naman niya sinabi sa akin na depensahan ko yung DPWH at yung mga nangyayari sa DPWH. Walang sinabing gano'n. Ang sinabi sa akin ng Pangulo, exact opposite. Ang sinabi sa akin ng Pangulo, reformahin yung DPWH at baguhin yung DPWH. Tama na yung mga dating gawe, tama na yung mga kalakaran dyan, baguhin na natin to once and for all. Yun ang utos ng Pangulo. Bigat yan, sir, no? So yun ang sinabi sa Walang sinabi na tulungan o suportahan mo o mo yung speaker o yung Senate senators, no? Walang ganon. Baguhin yung DPWH at panagutin yung dapat managot. Lahat, kahit na sino pa yan, Kahit kamag-anak. kung saan pupunta yung ebidensya, doon ka lang. Yun ang sabi niya sa akin. In fairness, Sek, yun ang hindi nakikita ng mga taong bayan, ano? Yung mga ganong sinasabi ng... Sabi ko nga, alam mo, yung salita kasi, sabi nga sa English, di ba, talk is cheap eh. Correct. Yung madali namang magsalita. Madali namang sabihin ni Pangulo, huwag kang sasantuhin, huwag kang sisinuhin, kahit kamag-anak. Walang palalagpasin. Madali namang sabihin yun eh. Kahit ako, kahit sino sa inyo, kahit sino sa ating lahat, ang dali ko namang sabihin yun eh. Pero ultimately, ang paghusga sa atin, ang paghusga kay Pangulo, hindi naman sa sinabi niya eh. Uhusgahan siya sa gagawin niya. Sa Sa mangyayari. ginawa na niya at sa gagawin pa niya sa mga susunod na buwan
susunod na taon. So, dapat doon siya huhusgahan. Paano sir yung adjustment coming from DOTR to DPWH na yung iba dyan kasi alam mo sangkot paano sila nakikipagtulungan sa inyo? Paano yung ginagawa yung working relationships sa mga tauhan dyan sa DPWH? Idagdag ko na sir, paano yung sitwasyon ng mga dating district engineers or mga regional directors na kung di ako nagkakamali may free-loading kayo? Anong... Wala Alam mo, paulit-ulit kong sinasabi. Kahit maubos na lahat ng district engineer, kung doon talaga papunta ang ebidensya, wala tayong magagawa. Ganun talaga. No, mas mabuti ng ganun, kaysa naman may maiwan ng mga masasamang tinapay dyan. Alam nyo naman, di ba? Yung pag may isang masama lang na tinapay, pektado natin. Hindi ba? May isang Hernandez lang dyan, o Alcantara, o ano yun, Mendoza, o kung sino man. Lahat, mahahawa yan. So, kailangan talaga, sabi nga ni Presidente, top to bottom cleansing. Kailangan gawin natin yun. Mahirap gawin. Pero wala tayong choice Mga ilang % tayo sa cleansing, sir? Ay, naku, hindi ko alam. Nag-uumpisa pa lang tayo dito. Wala Ilang bagambang napapay natin. Nag-file tayo ng kaso sa Bulacan. Nag-file ng ICI ng referral sa Bindoro. Nag-file last week sa La Union. Sa Davao Occidental. 4 pa lang. Nag-uumpisa pa lang tayo dito. Sir, sa mga initial na nakita nyo, this is talagang lahat ba ng regions meron o meron din mga regions or provinces na walang ganyan? Mukhang lahat. Hindi ko masasabi. Hindi mo pa masabi. Sa nakikita natin ngayon, pero tingin ko, most if not all, pero meron talagang mga, gagamitin ko na yung salitang epicenter. No, meron tayong nakikitang mga, doon talaga maraming mga napupunta. No, na ganito, no? So, tingin ko, baka halos lahat meron, pero meron talagang mga marami. Mga garapal na talaga. So ito sir, sa flood control pa lang to, wala pa yung ibang mga infrastructure, wala pa ibang proyekto, no? Tama. Pero alam mo, kailangan kasi, tayo, yung may structure tayo ng pag-iimbestiga. Hindi pwedeng yung Shotgun. Kasi mahirap yun Wala tayong mangyayari sa atin. No? Sa kahit anong bagay naman sa experience ko, no? Gagawin na sa gobyerno, kapag nag-shotgun ka, wala kang magagawa. Kailangan talaga focused So ngayon, ang focus natin ngayon, na yun din naman, tama din naman yung sinabi ng ICI, ang focus talaga natin yung mga ghost project. No? Kasi yun ang unang-una, yun ang pinakamadaling kasuhan Kasi madaling automatic yun Pag ghost project, ibig sabihin, walang nangyari, pero binayaran ng buo. Mas madaling patunayan. Ano pang ebidensya ang kailangan mo doon? Di ba? Open and shut case yun. So yun ang mga pinagtutuan natin ng pansin. Tsaka yung mga sobrang substandard. No, kaya halimbawa nung Mindoro, sobrang substandard yun. Yung La Union, ganun din, sobrang substandard yun. No, so kailangan yung mga yon ang kailangan pagtuunan natin ng pansin. So ibig sabihin, ito bang 421 na out of 8,000 projects, yan ba yung suspected? Suspected pala. Kasi kailangan pang i-validate yan. Kailangan pang i-validate yan ng ating team kasama ICI. Yun naman ang ginagawa na natin ngayon. So isang issue rin recently yung mababang performance ng construction, halimbawa ng classroom. Naka-apekto ba yung mga issues dyan? Bakit ganyan kababa lang yung na-construct natin? Oo, na-apektuhan talaga. Kasi nga, tama si Sexani, mukhang nawili yung DPWH sa flood control. Nakalimutan yung classroom, nakalimutan yung mga ibang importanteng mga kailangan gawin. Totoo yun, no? At the same time, syempre ngayon, since nagsimula yung investigasyon, bumabagal talaga. Pero yun nga yung sinabi ng Pangulo. Hindi, kailangan bilisan natin. Oo nga. Kasi tatamaan yung ekonomiya natin. Correct, sir. No? Tatamaan yung ekonomiya natin. So, kailangan, yun ang pinipigit natin gawin ngayon. Pinapaspasan natin yung classroom, pinapaspasan natin yung mga tulay, yung mga kalye. So, yan ang kailangan paspasan natin ngayon. So, sir, yung 2026 budget, wala ng flood control? Locally funded flood control. No, ibig sabihin yung pinondohan ng using local funds. No, 250 plus billion yan. Sabi ni Pangulo, tanggalin. Tanggalin na muna kasi mas mabuti nang matanggal kaysa naman maulit na naman to tapos nanakawin na lang ulit. Tama si Pangulo doon. Tama si Pangulo doon. Sir, ano sinasabi ni Pangulo na meron namang natitira pang flood control budget? Meron yung 15.7 billion na foreign assisted. Ibig sabihin ito ay pundado ng ADB, ng
ng Japan, ng World Bank, yan. No, yan So nandiyan meron pa yan. kayong mga gamit? Meron pa. Meron pa. At meron pa rin naman tayong gagawin to mitigate flooding. No? In fact, kanina may kasama akong mga experts galing sa UP, sa DENR, sa Project NOAA para magpaplano tayo ng totoo ng flood control. Kasi to be quite honest sa inyo, itong mga ginawa nitong mga nakaraang mga ilang taon na, hindi naman talaga flood control yan eh. Yes. Money making. Pinagkakitaan lang yan eh. Di ba? Wala nga plano, di ba? Pagka, siguro nakita niyo ako pag nag-inspect ako, di ba? Nahanap niyo yung plano. Hinanap ko asan ang plano. Walang maibigay sa akin plano. Sek, sinasabi ko nga sa mga nakaraang podcast namin, itong flood control scam, ito ginawa nilang payback or ROI sa kanilang mga nagastos during elections eh. Di ba napakalaki ng ginagastos sa mga politiko? Posible yan. No? Posible Mukhang ganun ang ginawa eh. Posible yan. Pero kailangan talaga hindi na maulit. Kaya nga sabi ko kanina, doon sa mga experts natin, tulungan nyo kami sa DPWH na siguraduhin na ang flood control lang nalulusot na papasok sa budget ng Pangulo. Sa mga, kasi nga next year wala eh. Diba? So sa 2027, yun talagang totoong flood control. Yun talagang makikinabang ang taong bayan. Makikinabang yung mga komunidad at talagang hindi na madadaya. Paano yung building nun, sir? Bantay sarado na yun. Kailangan. Dapat yun, naka-live stream, sir. Hindi, ngayon lang. In order ko na. Live stream na dapat nga. Maganda. So ngayon, live stream na. Pero hindi pa enough yun. Kasi kahit naman live stream, madadaya pa rin yun kung gusto eh. And by Diba? reform, So kailangan tayong may mga kailangan iba pang gawin para masigurado natin na talagang hindi na madadaya. Malaking bagay na yung pagbaba ng cost of materials. Kasi doon pa lang, doon sa ginawa ni Pangulong yon, kunyari mababa natin yung cost ng proyekto, doon pa lang, savings na yun eh. Ibig sabihin yun, sigurado na hindi naman nanakaw yun. At pwedeng gamitin sa ibang paraan. Pwedeng gamitin sa ibang paraan yun. naging style, sir, ng DPWH before, yung mga splitting, hinahati-hati nila yung budget para makalusot eh. May mga reforma kayong implement dyan, sir, para maiwasan na yan? Isa sa mga reformang ginawa natin, unang-una, yung binaba natin yung authority ng mga district at region na mag-bid o mag-implement. So, dati yan, tumaas yan eh. No, from 50 million, naging 100 million, naging 50 million sa distrito. Naging 150 million. So, syempre mataas yun. So, ang ginagawa nila doon, 149 million. Pero maraming 149 million. So, yun ang ginawa nila doon. So, ngayon, nag-recommend kasi ang ICI, kagahatiin. So, naglabas na tayo ng order ngayon. Sa distrito, 75 million na lang. Sa region, 200 million na lang. Kinagahati natin from 150 to 75, from 400 to 200. So yun, magkakadi ng may tutulong nun. No, magkakadi ng may tutulong nun para makontrol. Kasi syempre, pag pinagsama-sama mo yung maraming 149 million, aabuti ng billion yun. Yun ang nakita natin sa Bulacan. So ito, sir, tanong ng isang followers natin. Sir, pakitanong kay Sec Vince, paano yung mga substandard na mga flood control na mga nasira na? Sino magpapagawa nun? Yung mga kontratista. Gobyerno o kontratista? Yung kontratista, hindi pwede. Yun. Kung kahit labas na sa insurance, sir? Hindi, kailangan yun. Sigang magbabayad nun. 5 years naman ang warranty period. 5 years. So may warranty pa yan. Kung yan sira o nasira, kailangan pagawa nila yan. Hindi kaya lalo silang malugi nun, no? Sorry na lang sila. Kasabot sila sa pagnanakaw. Hayaan mo na silang malugi. Diba? Ganun talaga eh. Tama. Kasabot ka to sa pagnanakaw eh. Diba? Dapat lang, malugi ka talaga dyan. Ibalik nila. Sorry na lang. Aga nga naman gobyerno kita magbabayad. Substandard na nga, ghost na nga, gobyerno pa magbabayad. Hindi pwede yun. Sir, key players yung mga engineer natin, mga district engineers. Sa tingin nyo, paano natin re-reformahin yan? Noon may program kayo, yung cadetship eh. I-implement ba ulit yun? Oo, ginaunch na natin ulit yan. No, kailangan talaga ang pag-promote o pag-appoint sa mga district engineer, kailangan yan based on merit and qualification. Hindi based on pagkakasan. Diba? Ang problema, ganun yung nangyari. Diba? Ganun ang nangyari. So ngayon, merit system, dati yan, may mga exam pa yan eh. Parang medyo nawala ata eh. So kailangan ibalik natin yan. So, basahin natin itong comment na isang kasama natin si Vince Ward. Kakampanya kong senador to for sure 2028. Sir, nakita mo. Ito kayo, Vince World.
Trending online Ngayon yan pa lang, sinasabi ko na sa'yo, hindi ako tatakbo kahit ano. Sir, may supporter ka na 1.3 million yan. Katukayo, promise, ako talaga, buong buhay ko sa gobyerno, trabahador lang ako, empleyado lang ako. At yun ang gusto ko, ayoko. Sir, Hindi para sa akin. Parang nalulungkot sila sa sinabi mo. Okay lang. Okay lang. Pero ako talaga, pag ako tinawag para magtrabaho, lagi akong oo dyan. Pero yung pagtakbo, kalimutan Hindi ka politiko, sir. Halimbawa, sir. Hindi ako politiko. Halimbawa, sir, tawagan ka ni PBBM. Sabi mo, pag tinawagan ka ng presidente, mahirap tabang eh. Paano yun? Kung alukin ka? Ay, hindi. Para tumakbo, ibang usapan. Para tawagin ako para magtrabaho, okay na okay ako dyan. Tutulungan. Pero yung tumakbo, mahirapan pa tayo rito kay Sir Hiluten. Hindi talaga ako, saka hindi Pagtrabaho tayo bagay. public Meron service. Meron na tatanong kay Sec. Kanina, kamitin yung Project NOAA, yung Project NOAA group. Tapos meron nakipag-meeting din sa'yo nakaraan, yung PCCI. Lahat nag-o-offer sa'yo ng tulong, no? Opo. Ano pong magagawa ng katulad ng isang private organization para maiwasan natin yung flight alam mo, controls? ang malaki talaga matutulong ng mga private organizations, lalo na sa monitoring. Alam mo, ang DPWH, ngayon nga nakita ko yung data, no? Ongoing project ng DPWH ngayon, 30,000. Dami. Ongoing. Hindi lang flood control yun, sir. Iba-iba. Iba-iba. Hindi, Iba-iba. Iba-iba na yun. Mostly mga kage tulay yan. 30,000. Paano naman i-monitor yan? So, kailangan talaga ng tulong ng private sector. No, imposible yung ma-monitor ng mga tao lang. Una, kailangan dyan tulong ng private sector, ng ating ng simbahan. Kaya nga, recently, diba, nagpirmahan po kami with the CBCP. After naka-meeting kasi Pangulo, nandun ako sa meeting na yon, no? At yun nga, no, ang sinabi ng Pangulo, na in-offer din naman ng simbahan na tutulong para mag-monitor. Kailangan talaga yan. No, kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit nagawa nila itong malawakan, malaki ang pagnanakaw dito, kasi walang nakatingin. Wala nakatingin. Walang nagawa nila to kasi sikreto lahat eh. Sikreto bidding, sikreto ang budgeting, sikreto ang planning, sikreto ang implementation. Sikreto lahat. Pero ngayon, kailangan ng bantayan. At kailangan din natin ng teknolohiya. No, siguro sa mga susunod na araw, susunod na linggo, matutuwa kayo sa gagawin ng ating Pangulo. Hindi ko na lang papangunahan, pero merong massive reform, major reform na i-launch ang ating Pangulo para matulungan ang pag-monitor at yung gawing open at transparent talaga itong mga ginagawa sa DPWH. So, Sec, tama rin pala yung sinasabi ng DBM na kung sa DPWH, hindi nyo na mamamonitor talaga ng 100% lahat ng projects. Hindi mas lalo na DBM na wala silang kapasidad o competence to monitor yung projects ng DPWH. So, tama rin sila doon. Opo, tama po yun. Mahirap po talaga. Kailangan ng tulong ng madla ng mga kababayan natin, gagawin yung mga organized groups, simbahan, civil society, business groups, pero at kailangan din ng technology. Yun, importante. So, sir, paano nyo maiiwasan na yung galawan ng mga district engineer na hindi na mauulit nila Alcantara, nila Hernandez, kasi lihim na galawan nila yun. Paano natin makakontra yun, sir? Unang-una, kailangan matakot na sila. Kasi ang problema, hindi sila natakot eh. Oo. Di ba, ang lakas ng loob eh. Yes, sir. Sipin mo, pipicturean mo naman yung katerbang pera dun sa opisina mo. Grabe. Di ba? Tapos magsa-casino ka gabi-gabi. Di ba? Wala kasi, ibig sabihin, walang takot. Bibili ka ng Lamborghini, Ferrari, o whatever. Gagamitin mo pa. Pagpasok mo sa opisina. Magkano sahod nila, sir? Magkano sahod nila? 50,000. 50-70,000. If-flown pa talaga yung... Ibig sabihin, agasin ang takot. So, unang-una ngayon, matakot na silang lahat. Kasi lahat ng mga yun, kulong yan sigurado. Sabi ko nga, tingin ko, malapit na, kasi alam naman, napakagaling at napakabilis nitong bago nating ombudsman. Lagi ko siyang kausap kasi talagang nagko-coordinate kami sa mga kasong ipapile natin. Ako tingin ko talaga maraming magpapasko sa kulungan dito. Wow! Malapit na sir. Sakto, ready na yung mga kulungan eh. Yun din ba, Sec, ang sinabi ni Ombudsman Remulla? Aabot bago magpasko, may makukulong? O yan, mga kabibigyan. Napakagandang balita po niyan, ha? So, si Sec Biz na mismo nagsabi mga kabibigyan. Mas maaga pa. Next month, meron na. Kita nyo naman kung gaano kabilis kumigos ng ombudsman natin.
So idagdag ko na doon yung suporta ng civil society, ng taong bayan mismo. Si Presidente, alam niya na mahirap yung trabaho mo. Ano yung suporta? Ano yung assurance alam mo, na si binibigay niya Presidente, sa'yo? unang-una, very hands-on. No, very hands-on si Presidente. At talagang, sabihin niya talaga sa'yo, gawin mo yung tama. Gawin mo yung tama. Kung sa pananagot, kung saan dadalhin ang ebidensya, doon ka. Sa trabaho, kung ano yung dapat gawin, gawin mo. Kung anong reforma ang kailangan gawin, kahit na may tatamaan, kahit na may mahapakan, basta yun ang tama, gawin mo. So yun ang kailangan mong suporta na galing sa Presidente. Kasi hindi bihira yung gano'n na hands-on. Bihira. Saka mahirap, Sec, kung meron kang mga limitations sa trabaho mo, di ba? Mahirap yun. Huwag mong gawin to, huwag mong gawin ganyan, di ba? Mahirap yun, di ba? Kasi kung gano'n, kahit ako mismo, agis na lang ako. Tama. Ito magtitiis. So, sir, buti naisip nyo, sir, na yung road reblocking, ipagbawal ninyo. Ay, naku yan. Kasi maraming Yan, kumikita dyan eh. Tsaka mainit ang dagu nating lahat dyan. Oo. Kahit nung bata pa tayo eh. Kasi tayo, Ang ayos. mas matanda lang ako siguro sa inyo ng 1 taon. Siguro. Di ba, mas matanda ako sa Sec. Siguro. Mas matanda ako kay Sec. Kahit nung bata pa tayo, yan na yun eh. Yes, sir. Correct. Di ba yung nakikita mo, Ayos ang naman. ganda-ganda nung kage, biglang babakbakin, tapos gagawin ulit. Parang di maintindihan. Kaya kang taga huminto na yan. At yan, sinabi ko sa Pangulo yan, sabi niya, tama yan, gawin mo na yan. So ngayon, sinuspindi namin, pero magagabas na rin kami ng mga guidelines. Sa tingin mo, sir, bakit ikaw lang nakaisip niyan? Ang dami-dami na naging sekretary dyan. Hindi naman siguro ako lang. Ikaw lang nagbawal Hindi, niyan, ikaw lang sir. nag-implement Ikaw lang nagbawal yan, niyan. Hindi naman siguro. Ikaw lang. O, ikaw lang. Well, Kaya ka natutuwa. Sir, syempre hindi aaminin yun. alam mo, basta may suporta ka naman ni Presidente eh. Lahat pwede mo namang gawin eh, basta tama eh. O, kasi masaya-masaya yung mga kababayan natin dyan, sir. Nung blilag namin yan, yung sinabi mo yan, kinabukasan blilag namin, positive lahat ng comment na pinupuri kayo at Sa mga pinagbawal susunod niya. na araw, gagabas na namin yung siguro, papakita namin sa inyo yung guidelines namin. Kasi, alam mo yung reblocking, may mga sitwasyon naman talaga na kailangan na mag-reblock. Ayusin. O. Pagka yung talagang sira na yung kalye, Oo. wasak na, kitang-kita mo na bitak-bitak na, tsaka sira-sira Saka na. bumabagal yung sasakyan sa area Tsaka na yun. bumabagal na. Marami naman. Okay naman yun. Pero ang problema, yung guidelines na nakita ko, hindi clear eh. Parang kahit na ano na lang pwede. O. Kamukha ito, bibigyan ko na kayo ng kwento. May nakita ako sa Benguet ba o kung saan. Napakagandang kalye. May nag-report sa amin na netizen. Ang ganda-gandang kalye, binakbak. Tinanong ko yung district engineer, nagagit ako. Bakit nyo binakbak to? Maganda naman. Ang sagot ba naman sa akin, hindi sir, hindi mo lang nakikita pero sira na yan sa ilalim. Sa ilalim. Sabi ko, loko ka pala. Paano ako pa loko yun? Paano yung nakita ro, sir? Paano mo nakita? May x-ray vision ka ba? Nakita mo? Na sira yung ilalim, may gago ka pa guys. Di ba? Mapapagago ka talaga, Sec. Lolokohin ka pa eh. Di ba? Lolokohin ka pa eh. So sabi ko, ngayon, at matutuwa yung mga kababayan natin. Kasi sabi ko sa ating bagong OIC USEC nga, gusto ko, klarong-klaro, kailan dapat mag-reblock at dun lang tayo magre-reblock. At papakita mo sa tao, ano itsura ng isang kalye na kailangan ng i-reblock. Kailangan ipakita yan. No. O. Kung hindi pa Para ganyan, alam ng hindi tao. pwede. Para alam Para ng sila tao. magsusumbong, Sec, no? Alam ng tao, di ba? Maiintindihan mo, alam mo, kung ikaw ay transparent at klaro naman sa tao na kailangan i-reblock, kailangan bakbakin yan kasi sira-sira naman talaga. Maiintindihan naman ng tao eh. Yes, sir. Pero yung babakbakin mo, yung kalye na napakaganda, tapos sasabihin mo sa akin, sir, sa ilalim niyan, masama na yan. Sabi ko, paano mo magagapan? Nasaan na ngayon na sir? Tinanggal mo. Ay, nakakulong na kayo, sir. Suspindi Nakakulong. ko na. Sir, Palinis na, Sige, ikaw speaking muna. of Benguet, sir, yung tungkol sa rock netting projects ba dyan, makasama sa investigasyon? Malapit na tayo magpa-file ng O kaso. yun. Oh, yeah, ayos. Ayos. Kasi nakita din ni sige. Pangulo yan. Oo. Ano Sa bang tuba. dito, sir? Ayan ba nga, yung rock netting, isa yan dun sa mga cost na binaba natin. Okay. Kasi nakita natin times 5, minsan Apo. times 10 pa yung iba eh. Mismo presidente nakadiscover eh. Mahal ba yung rock netting na yun? Ganun. Sec, nadaan ako dun sa... Nakausap ko yung supplier mismo eh. Sec, nadaan ako dun sa bridge, yung ano Sa ba tawag tuba- sa dun? tuba ata yun. na yun. Benguet. Totoo ba na sabi ni Pangulo, yung ilalim nun medyo Sabaw na. sabaw na. Totoo. Pero Ampaw na. meron pa rin dumadaan dun eh. Ako dumampa ako dun. Pero konti na lang, mga kotse na lang. Pero ano na nga, talagang yun, kailangan nating ayusin yan. No? So, meron tayong ngayong programa na yung mga tulay natin, lalo na matagal ng, ito nga yung nakakalungkot.
Kasi dekada na to na pinabayaan eh. Kamukha yung San Juanico, halimbawa. Ilang taon na yung San Juanico? 50 years na yata yun. 70s pa. Apa, 70. So 50 years 50 plus, 76 kung di ako diba? 50 years na yan. Halos hindi na-maintain, hindi nare-retrofit eh. Tapos ngayon, magagalit yung mga tao kasi syempre, delikado na, kailangan i-control natin yung traffic. Pero sabi nga ni Pangulo, ano yun eh, dekada ng kapabayaan yan eh. Pero, sabi nga ni Pangulo, wala tayong choice, kailangan na natin ayusin yan ngayon. Kaysa naman may mga aksidente pa. At yun ang nakikita natin ngayon sa maraming mga bridge. Kamukha nung Pigatan Bridge sa yung ginagawa nyo ngayon, sir. Yung ginagawa natin. No, ang tagal na noon. Ano na yun? 1980. No? So, ano na yun? Napakatagal na rin noon. No? So, wala kailan tayong choice. target ninyo pala doon, sir? Yung Detour Bridge na kaya nang mag-take ng 40 tons, tingin natin on track tayo na matatapos within 60 days. In fact, nakakuha ko ng latest report ngayon kasi nga, ang inutos ko 24/7 construction eh. So kung makikita nyo, kahit gabi nagtatrabaho dun ngayon eh. Nasa 42% na accomplishment, 3 weeks pa lang. So tingin ko, kampante tayo na in 1 month natin yun maybe 1 month and a half siguro. Hopefully, matatapos na natin yan. Pero doon mo makikita kung tama naman ang gagawin, kung may will ka, kamukha ni Pangulo, na talagang sabihin, gawin nyo ng tama yan, gawin nyo ng mabilis, kaya naman eh. Yes, sir. Kasi sir, tanong ng isang followers natin na nanonood ngayon. Sir, pakitanong naman kay Sec Vince kung may napanagot na ba doon sa Kabagan Bridge sa Isabela, ano ng update doon? Iniimbestigahan natin ngayon yan. Unang-una, I think ano na yan, no? Magagaman na natin sa final report kung ano ba talaga ang dahilan ng pagbagsak. No? And mukhang meron talagang problema sa disenyo. Meron talagang problema. Well, kasama na rin. Siyempre, mabigat talaga yung truck. Kasi nakita ko yung truck, puro bato tsaka ang buhat. Pero, hindi pwedeng ganun-ganun na lang masisira yun. So, clearly may design problem. Yung mga nag-design yun yan, yung mga nag-implement yan, yung contractor yan, kailangan nating panagutin yan. Pero kasi, kailangan ng basis. Ang basis natin ng pananagot, syempre, yung ebidensya. Yes, sir. No, kasi, madali namang magsabing managot. Pero, kailangan mo pa rin ng ebidensya. Para pag nagkaso ka, ay siguradong mananagot yung dapat managot. So, anong update natin sa EDSA rebuilding? Tutuloy po ba yan this year? Hindi muna. Hindi muna. Kasi wala pang wala pang binabalik sa akin na plano para sabihin na yung kondisyon ni Pangulo dapat maayos eh. Pero in the meantime, may kailangan tayong gawin sa EDSA. So yun ang pinag-aaralan namin ngayon na hindi naman yung plano nila na wasakin. Kamukha yun, wawasakin din yun. Wawasakin, ibabalik. Tapos, marami naman nagsasabi na hindi naman kailangan wasakin lahat. So, yan, nag-iisip tayo ngayon. No? So, may mga partial tayong kailangan gawin yan sa mga susunod na buwan. Kasi marami namang portion dyan na kailangan naman talagang ayusin. Pero hindi yung kamukha nung dati na talagang grabing perwisyong dudulot niya. Sek, marami nagsasabi, no, kasama na ang Pangulo sa si Secretary Benar Abalos, na nung nakaraang administrasyon daw, natigil yung pagpapaturnover sa local government units ng mga projects. No? Kaya hindi na alam kung ano talagang nangyayari sa mga districts or regions. At kaya nagagawa itong mga ghost projects na minsan nga raw, hindi na alam ng local government units. Kung yung mga projects na para sa kanila. Totoo yan. Hindi ko pa lang na-ascertain kung kailan tinanggal yun. No? Pero, totoong nawala. Totoong nawala talaga. Pero mukhang walang papel eh. Basta hindi na lang ginawa eh. Yun ang masama eh. Hindi ba? Yun ang masama talaga eh. Kasi ngayon, isipin mo, yung governor ng Mindoro, si Governor Dulor, hindi nga niya alam. Ayaw papapasukin. Hindi nga niya alam na meron eh. Si Mayor Joy Belmonte sa Quezon City, hindi nga niya alam na meron. At yan din ang naririnig mo sa iba't iba. So, kailangan yun baguhin. Kaya yun ang sinabing ng Pangulo na kailangan nating immediate na reforma, kailangan nating ibalik yun. Kumusta ang hiring, sir, sa DPWH? Marami ba nag-a-apply? Actually, ang nakakatuwa, marami nag-a-apply ngayon. Nung nag-open tayo nung 1,000, almost 2,000 positions, marami nag-a-apply. So, yun ang nakakatuwa. So, kasi kailangan talaga natin fresh blood. Di ba? Kailangan mo ng fresh na yung hindi pa nasisira dito sa kultura, dito sa nung nakaraan. So, kailangan talaga makakuha tayo ng fresh blood para magbago naman kahit papano yung kultura dito sa DPWH.
Sir, may basahin lang akong question medyo light na ito. Tapos sa mga controversial. Sir, Sir Vince, wag po kayo magagalit ha. Gusto ko po sana ayusin niyo yung buhok niyo. Sorry. Magpakulay po kayo ng buhok. Nag-mature po kayo. Oo nga Napakabait niyo po. Wag niyo pong iwan si PBBM. Meron ba tayong picture ni Sec Vince? Pwede ba pakita kayo yung picture ni Sec Vince? O yung nag-viral Yung sa akin. nag-viral na picture ni yung 3.5 million. Parang palerista. Ito sir, yung Patay tayo. nakayuko ka. O sir. Sec, ang dami naming post tungkol sa'yo, laging nagbabiral. Oo. Million Sir. talaga. Patulad ko, siguro mga more than 2 million. Dahil na sa iyo, contents. hindi dahil sa akin. Hindi, dahil sa iyo. Dahil sa iyo, sir. Dahil sa iyo. Marami kayong followers eh. Hindi, sir. Kaya ganun. Dahil sa iyo. akin yun. Dahil Pakita ganun mo ka, nga yung text. Alam mo yung picture mo sir na parang nakaganon ka, parang pagod ka na. Anong iniisip mo nun? Ito. Ayan yan, sir. Hindi, misa kasi yan eh. Pakita mo nga sa Misa. Misa, sir. Last Thursday, meron tradition para sa DPWH na yung Our Lady of the Holy Rosary. Mhm. Ano pa kaya, nagpupunta yan sa DPWH. So, inaya ko nung ating mga empleyado na merong misa nun. So, nagsimba ako. Sisimba naman ako. Ito paano? Sec, yung moment din, wala kang iniisip na malalim kung di nagdadasal ka nun. Hindi, syempre, pagka, I think homily ata yun eh. Syempre, madadaga ka din dun sa homily nung pare, no? At yung daming iniisip, daming ano. So, ano lang yun? Misa kasi yun, kaya ganon. No? Ang dami kasing naglabas na meme dyan eh. Ganun ba? Alam, pagod na pagod ka. Pagod ka na raw, gusto mo na raw mag-decide. Totoo naman. Totoo naman na pagod. Kaya viral eh. Pero naman na pagod, pero tao din lang naman tayo. So, ano lang. Ayan eh. Ayan, sir. During the mass, kasama ko si Asik Mitch yan eh. Hindi siya sa likod nun. Di ba, baka pati si anak, ganyan din. Hindi nga sila na-picture. Sir, parang ikaw lang yung talaga pagod na pagod dyan eh. Oh. Hindi naman. Pero sir, sa ngayon sir, anong sitwasyon DPWH natin sir? Ilang porsyento na bang malinis? Naku, hindi hirap sabihin. May Hindi ko mga masasabi 50% na ba? Hindi pa? Nag-uumpisa, hindi, wala pa. Wala Nag-uumpisa pa. pa lang tayo. Ang total na nakasuhan na DPWH employees, correct me if I'm wrong, Mitch, is siguro mga halos 60. 60 na? 60. 60, hindi 60 na, 60 60 pa lang. 60 pa lang pala. 20 million empleyado ng DPWH. Wow. Napakadami. Dami pala mo. Oo, madami. Kasi sa regions, ang dami, 17 regions. Dami. So, 60 employees, no? 4 cases yan, no? So, lahat yan, uma-under na yung mga kaso, uma-under na rin yung administrative procedure. Siyempre, hindi ka naman basta-basta na pwede magtanggal ng empleyado. May proseso yan. So, lahat yan, uma-under na yung proseso dyan. Pero umpisa pa lang yan. Curious lang ako. Dadami pa yan. Involved din ba, kasi ako CPA, no? Involved din ba mga co-auditors sa mga anomalya na to? Alam mo, malaking posibilidad kasi paano naman nakalusot. Kaya nga eh. Pati especially sa payment. Pero, lahat ang COA kasi as of now, post-audit eh. Okay. Post-audit. Kaya ngayon, ang dinudulog natin, magkaroon na rin ng pre-audit. Tinigil kasi nila yan eh. Nawala kasi yan eh. Nawala kasi yan. Hindi ko alam kung kaya matagal na rin. Matagal na rin ata. Nawala yung pre-audit. Kasi kung post-audit, after the fact na yan. Hahayaan ka muna gumawa ng krimen. Diba? Oo. Pero kahit, meron akong mga nakita na kahit na post-audit after 5 years, kalimbawa, yung Davao Occidental, 2021 yon na bid. 2025 na. Nasa ng audit report doon? Wala. Limang taon na yun. Ay, 3 taon na yun. 4 na taon na yun. Sindikato talaga, no? Posible yun. At, tingin ko, ano yan, kasama lahat. Check na Hindi ka sama naman na, makakalusot kung hindi kasama lahat. check na sama na ba sa kinasuhan yung district engineer sa Davao na namura mo? Kasama Kasama na yan. viral din yung sec eh. Oo, kasama na yun. Medyo magbibigyan. Alam mo, ipapaliwanag ko lang. No? Sige sir. Alam mo, ako, ayoko naman nagmumura. Di ba? Although, alam ng mga kasama ko sa trabaho yan, medyo pagamura din ako, lalo na pag mainit ang mura ko. Pero yung sitwasyon kasi na yun, isipin mo ganito. Tinanong ko siya, Bigo, kung ikaw ba ay magpapagawa ng bahay at hindi pa tapos yung bahay mo, babayaran mo ba ng buo yung kontraktor mo? Correct. Ang sagot niya, hindi. Di ba? Siyempre, ba't naman babayaran ng buo? Hindi pa tapos eh. Sabi ko, Kako, bakit ito, Kako? Obvious naman na hindi pa tapos to. Bayad Tapos na. nagaman ko pa nga, wala pa, actually, wala kahit ano, binayaran na niya, kahit wala kahit ghost eh. Talagang ghost. Ito, bakit mo binayaran to? Hindi pa naman tapos. Sir, kasi,
Nangako naman sa akin yung contractor na tatapusin niya. Sabi ko, kung hindi ka ba naman gago eh. Tama talaga. Hindi mo napatukan, sir. Sino ba namang hindi mapapamura sa ganung sagot? Diba? Buti nga, Sino ba naman, kahit siguro kayo eh. Buti di mo pa nasampal sa check eh. Masasampal mo talaga eh. Ganun klaseng no? Sino ba namang diba? Hindi mapapamura sa ganun. Sir, mabibigat yung kalaban nyo. May mga nagpaparamdam ba na, kasi mga congressman, senador, may mga emisary ba na nagpaparamdam? Wala naman. Wala namang mga maareglo, palihim, wala. Wala naman. How about threats? Awa ng Diyos, wala pa naman. Pero yung threat kasi, hindi ka naman, kung papatayin ka na, hindi ka naman iti-threat. Di ba, papatayin ka na. Sir, yung sa... Pero definitely, yung dapat yung security and protection mo din dapat. Well, yan, hindi din tayo sanay dyan. Pero wala tayong choice. Paano yung sir, pag Siyempre, nakakatakot. Pag namamasyal ka sa mall, hindi kasama mo yung mga bodyguard mo kasi hindi pwedeng wala kasama. Sa mall naman siguro, hindi naman siguro. Hindi mo masasabi, sir. Sa loob ng mall, hindi naman makapagpasok ng tao dun. Ano masasabi mo, sir, na marami na nagpapapicture sa'yo na kilala ka na sa buong Di naman. bahay natin? Hindi naman. Hindi na makalakas. Hindi napapalitaan kami na ganun, sir, eh. Lalabas ka lang doon ng mall, kalahating oras, eh. Hindi naman totoo yun. Sir, Sa akin naman, ang nakakatabagan ng puso, syempre yung words of encouragement Yes, ng mga kababayan natin. Kasi syempre, hindi naman madali itong Trabaho. ginagawa ni Pangulo, hindi madali itong ginagawa natin. So, nakakataba din ng puso yun. Kaya din ang nararamdaman ng Pangulo natin kapag nakakausap niya yung mga kababayan natin. Ito po, last few questions, sir, bago natin pakawalan si Secretary, no? Sir, ano yung gusto niyong sabihin sa mga kabataan na gustong pumasok sa gobyerno? Kasi ang tingin nila, may mga kurap ang gobyerno. So, ano yung words of encouragement ninyo sa kanila? Ganoon din po sa mga ordinaryong Pilipino at sa mga opisyal po at kawani ng DPWH. Unang-una sa mga bata, no? Ako, kunyari, anak ko, 15 years old, no? 14 years old yung anak ko. Ay, mensahe ko lang is, unang-una, mag-ingay kayo pag may nakikita kayong kamalian, di ba? Ngayon, napaka-vocal ng mga bata ngayon. Tingin ko, mas vocal pa sila nung bata tayo. Yes, sir. Kasi nung tayo, wala tayong pakialam. Correct. Good time lang gusto natin nung bata tayo, di ba? Ngayon, very vocal sila and very outspoken, lalo na sa social media. Gusto nila, tama sila palagi. Well, minsan yun din ang problema. Okay na. Pero ang importante yun. No? Pero at the same time, huwag sila mawawalan ng pag-asa. Yes, sir. So, tingin ko naman, sinasabi ko nga gagi, di ba? First time in our history na ang Pangulo mismo ang naging whistleblower. Correct. First time in our history yun. Wala pang nangyayari na ang Pangulo mismo. Kahit nung Napoles scandal, hindi naman si Pinoy yung nag-blow ng whistle. Yung kamag-anak ni Napoles, si Ben Hurley, ang di ba? Yes, sir. At hindi yun mangyayari kung hindi sila nag-unsihan nung kain niya yun. Di ba? Hindi naman mangyayari yun. Di ba? Pero dito lang, isipin mo, sa harap mismo ng mga congressman. Sinabi ng Pangulo yung famous words na yun. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Tapos siya mismo nag-imbestiga. After that, sunod-sunod na. Ang investigasyon at di ba? Ang sabi niya, kahit sino pang tamahan. DPWH ka na ba nun, sir? Hindi pa. Wala pa. DOTR pa lang. Sir, tanong na July yun eh. September lang ako. Tanong na kababayan natin, sir. Yung nangyari sunog sa DPWH sa Quezon City, may mga ebidensya ba raw na nasunog? At saan ba daw yun ang galing unang-una sunog? kong reaction nun. Nalaman ko sa social media eh. Nalaman ko eh. Nung nagpadala sa akin ng link yung aming communication, sinabi, nasusunog po yung yung building. Yung kagad na uno, sabi ko, naku, mukhang may lukong nanununog. So, pero awa ng Diyos, no, nag-imbestiga kami. Unang-una, yung building na yon, wala naman talagang dokumento doon na critical o involved dito sa investigation natin. No? Lalo na sa flood control projects. No? Yun nga kasi sila yung nagbibigay ng standards, ano ba dapat, gaano ba kakapal dapat ang semento, gaano kakapal dapat ang bakal, gaano kakapal dapat ang asfalto. So yun ang Bureau of Research Standards yun. And ang maganda din, nung tinawagan ko yung ating bagong OIC Undersecretary, sabi niya lahat ng mga physical documents is scanned back up. 100%. Okay, secured na. Secured na. So, awa ng Diyos, hindi naman ganun ang nangyari. Sec, bago ko makalimutan, a couple of weeks ago, may nangyari tungkol sa sinabi ni Congressman Leviste, no? Sa DPWH, sa kay Yusek Ari Perez. At
mukhang tinry pa nga kapati kayo siraan. Ano? Fortunately, marami po tayong kababayan na naniniwala sa iyo, sa katapatan mo. Kaya hindi nag-succeed yung efforts na yun. Effort na yun, no? Tawag ko doon kay Boy Prescon eh. Pasensya na, Seka, alam ko hindi ka ganung klaseng tao. Pero si Boy Prescon kasi mahilig talaga magpa-Prescon nang wala namang laman yung sinasabi. Anong masasabi mo sa episode na yun? Unang-una, we welcome yung ganon. Yung criticism. Yung we welcome yung reports na merong report na ganito, report na ganyan. No? We welcome that. No? And in fairness kay former Undersecretary Perez, siya mismo ang nagkusa. Sabi, ayoko maging pabigat. Bihira yun, ha? Yes, sir. Bihira yung hindi kapit tuko sa gobyerno. Correct, sir. Typically, sa gobyerno, kung ano-ano nang binabato sa'yo, taon nang binibigang, hindi ka umaalis. Totoo. Yung iba nga, sir, tumatakbo pa eh. O yun, tatakbo pa eh. So kapag may ginawang kalokohan, matatakot siya umalis kasi baka ma-discover yung kalokohan niya. So in fairness to him, no? Pero para sa akin, I welcome that kind of criticism and that kind of openness. Kaya nga, ang una kong ginawa is lahat ng mga rinikomenda ko, pinavet ko independently. Prior to appointment or Hindi, ito ngayon. Ito lang. Sabi ko, sige, papavet ko openly. No? Sumugat ako sa NBI, Correct. sumugat ako sa PCCI, sa Management Association of the Philippines, sa iba't iba pang mga business groups, cost-oriented groups. Sabi ko, itong listahan ng mga taong rinikomenda ko at please, i-vet nyo sila on your own independently. At kung meron kayong makita, sabihin nyo sa akin. No? At ako yung doon. I-consider ko yan. At kung may makitang hindi tama, tanggal kagad. Kasi hindi pwedeng yung kahit na whiff lang ng kasi masyadong malaki itong krusada na, sasabihin ko, itong krusada ng Pangulo. No, parang ma-taint ng isang tao, ng dalawang tao. Mas importante itong ginagawa ng Pangulo. Kahit ako, maniwala kayo sa akin. Merong kahit anong ako mismo. Automatic yan. Chuchugiin talaga. Tsaka hindi ako yung resign ko na ako. Pag kami ganyan, irrevocable ako kagad. Hindi ko papabayaan na ma-taint yung ginagawa ng Pangulo natin. Sinasabi ko sa mga past episodes natin or namin na itong nangyari to sa flood control scam, pinaka-grabing corruption scandal na unfortunately nangyari sa panahon ni PBBM. Pero sa tingin ko rin, ito rin pinaka-magiging malaking legacy ni PBBM. At kayo, no, kahit several decades after, so long as magawa nyo yung gusto ng Pangulo. Tama po ba yan? Tama po. 3 bagay lang po. And tama ho kayo. Again, uulitin ko. Ang mga kababayan natin, hindi dapat tayo i-judge dahil lang sa sinasabi natin, sa salita natin. Ultimately, ang paghuhusga manggagaling sa ginawa at gagawin pa ng ating Pangulo at ng mga kawani ng ating Pangulo. No? At yan talaga magiging legacy. 3 lang yan. Sino ang mananagot? Maibalik ang pondo ng mga kababayan natin. At ano yung mga lasting reforma na gagawin ng Pangulo, gagawin natin para hindi na ito maulit. At uulitin ko, yung mga aksyon na ginagawa ng Pangulo already speaks volumes. No? Kitang-kita na ng mga kababayan natin. Yung pagsiwagat niya mismo siya, yung pag-inspeksyon niya siya mismo. Lahat yan, walang Pangulong naaalala kung gumawa niya. Yung pagtayo ng ICI. Itong mga reformang sinasabi niya, yung pagbaba ng cost ng DPWH materials, yung mga marami pang mga reformang sasabihin niya at gagawin niya sa mga susunod na para sa akin, wala pang gumawa niya. Okay. At dyan huhusga ng ating Pangulo at yun ang magiging legacy niya. Ayan, mga kabibib, grabe, bilis ang oras. Gusto pa sana namin hanggang alas 9 dito si Sec, kaso hindi pwede. Kasi syempre, alam mo, busy to si Sec, buti napagbigyan ng imbitasyon natin sa kanya. So, Secretary, huling statement para sa ating mga kababayang Pilipino na sumusuporta sa inyo at kay President BBM. Unang-una po, alam ko po ang mga kababayan natin, talagang galit na galit sa nangyari. Inip na, nababagagan, normal ho yan. Kahit po ang Pangulo natin, sinabi niya mismo, kahit siya, galit at nagmamadali na rin. Pero sabi nga ng Pangulo, kailangan siguraduhin natin yung mananagot, talagang makukulong at hindi na makakagaya.
No? So yun ang sisiguraduhin natin no, na gawin. Ayon na rin sa direktiba niya. So yan mga ka-BBM, maraming salamat po sa Sec, maraming salamat. Salamat po. pagsuporta nyo Salamat ulit. kay Secretary Vince God bless Dizon. po sa lahat. Pakahusay. Thank you Panoorin po. po natin yung video ni President Marcos kaugnay po sa pagbabalik niya o sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit dyan po sa Malaysia. I have just attended the 47th ASEAN Summit and related summits you. in Kuala Sir, Lumpur, pwede naman- Malaysia. The summit was once again an opportunity to discuss among our fellow ASEAN member states and partners how to navigate our future together amidst the various geopolitical and economic challenges that we face domestically, bilaterally, regionally, and globally. We discussed significant international issues, that emerging challenges that not only impact our peoples and our nation, but also the entire region, especially the West Philippine Sea. I reaffirm that the Philippines will continue to remain firm, calm, and resolute in defending our sovereignty, our sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, in accordance with, of course, international law. We will continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace, to stability, and to economic progress. The leaders and I also discussed the ongoing situation in Myanmar and the implementation of the 5-point consensus to bring about a peaceful and lasting solution, which is Myanmar-owned and Myanmar-led. During this past 47th summit, we welcomed the full accession of Timor-Leste as the 11th member of ASEAN. This is a historic step that reaffirms ASEAN's commitment to unity and inclusivity. We remain committed to pursuing initiatives that will support Timor-Leste's capacity to assume its obligations as a full member of ASEAN, with the end goal of further building a people-centered ASEAN. The leaders and I spoke about future-proofing our region through economic cooperation and sustainable growth. We heard discussions from the IMF, from the BRICS group, from G20, amongst others. We reaffirmed ASEAN's collective commitment to rules-based, open, inclusive, transparent, and non-discriminatory multilateral system. We strengthened our trade with external partners with upgrades in the ASEAN Trade in Goods Agreement, amendments in our free trade agreements, and utilization of the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP. At a time when the rules-based trading system faces significant challenges, these agreements will provide transparency, stability, and predictability, key foundations for building confidence among businesses and investors, and for sustaining ASEAN's role as a driver of regional and global growth. This economic development goes hand in hand with strengthening the socio-cultural community. We discussed the progress achieved and the actions moving forward for the environment, climate change, education, green jobs, and health. During this summit, the ASEAN leaders and I met with our counterparts from the United States, from Japan, India, China, the Republic of Korea, the United Nations, New Zealand, Australia. I highlighted the progress of our dialogue partnerships and how we envision the way forward together. On the sidelines of the summit, I met leaders and discussed ways to further strengthen our partnerships and expand cooperation in strategic areas. I met with the leaders of Cambodia, Canada, Thailand, Japan, the EU, Vietnam, Australia, New Zealand, and with the United Nations Secretary General. We reaffirmed our commitment to deepen bilateral relations and discussed cooperation on many fields of mutual interest, fields such as security and defense, maritime, climate action, trade, investment, agriculture, and people-to-people relations. And I thank them for expressing their support for our ASEAN chairship in 2026. The Philippine delegation and I are grateful to Malaysia, the chair of ASEAN this year, and our generous host for the successful 47th ASEAN Summit and related summits and 2025 chairship of ASEAN. During the closing ceremony of the summits, Malaysia turned over the ASEAN chairship to us. As the 2026 chair of ASEAN, the Philippines looks forward to building on the gains of Malaysia's inclusivity and sustainability theme and carry ASEAN forward as we, as is our theme, navigate our future together. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Yan po yung naging pahayag ni President Bongbong Marcos matapos po yung kanyang pagdalo sa ASEAN Summits dyan po sa Malaysia.
At mamaya pag-uusapan natin yung ilan sa highlights ng kanyang pagbisita dyan. I-process muna natin yung nag-interview natin kay Secretary Vince Dizon. Napakaraming viewers, napakaraming messages din. Grabe. Napakaganda ng talakayan natin. Kanina kasama natin si Sec Vince Dizon. Nakita natin yung sinabi niya, pinaka nagustuhan ko ron. Sa December, may makukulong na. Nako. Or bago mag-December. Bago mag-December, may makukulong. Nako. May senador kaya dyan na masasama? Malamang. Posible. Malamang. Ang nakita kong evidence sa usapan natin ngayon, kahit mabigat yung trabaho niya, kahit maraming kailangan asikasuhin, maraming kailangan ayusin, nakikita natin na may direction at may mamapanagot. Correct. No? At talagang nakakabilib si Sec Vince kasi napaka down to earth, napaka humble, no? Boss Yam pa tawag sa akin. Ilang beses na ako tinawag na Boss Yam, no? At hindi mo siya kakita ng weakness, no? Oo. Totoo Talagang positive eh. Hindi ko iiwanan si PBBM, hindi ko iiwanan yung DPWH, ayusin ko to eh. Alam mo, ang problema lang talaga sa kanya, nakikita ko, ayaw niya talaga tumakbo. Pasensya na kayo. Ayaw niya talaga tumakbo. Ang hirap kumbinsihin. Kahit anong kumbinsin namin, no? Pero Sec Vince po kasi is a type ng professional na tinatawag natin technocrat, no? Walang hilig sa politika. Talagang siya Trabaho lang talaga. Professional manager po talaga siya. Pero hindi natin susukuan yan. Matagal-tagal pa naman eh. Kukumbinsihin talaga natin yan kasi yung mga gaya niya ang kailangan talaga natin mga Pilipino. Kasi yung mga kagaya ni Sec Vince, pag napunta sa Senado, makakahawa yan. Correct. Sana. Oo, no? sana talaga. Sige, shoutout natin yung mga nag-comment sa atin. May mga nagpadala pa po ng messages, no? Mula sa Toronto, Canada. Biruin mo ha. Shoutout kay Richard Dingdong Fajardo, kay Rhea de los Santos, kay Ivan Nicolas Nico Fajardo, and Enzo Fajardo. Ganun din po kay Raydel at kay Tin. Nasa British Columbia, dyan po sa Canada, at kay Mama Del Fajardo. Maraming salamat po sa panonood. Sabi ni Evangeline Aikeda, we love you, forever PBBM. We make the Philippines great again and wonderful nation worldwide again. Wow, ayos ha. Kay Melody Bugs, super nakaka-proud. Kay si Bebang, umiyak ka na lang ng umiyak. Okay lang yan, pre. Di ka atakihin sa puso. Puno ng inggit at galit sa Sino kayo sasabihin niya? katarantaduhan mo at gawain mo, ha? Pili ko reply. Reply yan. Kasi Bebang kasi yan eh. Charming Rosal. BBM supporter Hello yan mga eh. pogi kong idol. Sorry late ako. Anyway, natutuwa ako na may makukulong na mga corrupt. Cheers to all PBBM. Malapit na tayong manalo. Correct. Ayan. Though sabi ni Secretary Vince, medyo mahaba-haba pa po itong laban na to ha. Nagsisimula pa lang. In fact, sa DPWH, 60 pa lang ang nakakasuhan out of more than 20,000 employees. Itong mahaba, pakibasa nga yung Shakira Bacuero. Pwedeng Wow, i-highlight. Secretary Vince Dizon in the house of Salamat PBBM. Salute talaga sa inyo. Very reliable vloggers talaga kayo ng Pangulo dahil isang bigating Secretary Vince Dizon ang guest nyo today. Congrats mga idol. Continue nyo po ang podcast nyo dahil kayo lang po ang inaabangan namin tuwing Wednesday. At mga FB page nyo. Congrats mga idol. Shout out idol pala rin sa watching from Hong Kong. Fan mo pala yan, pre. Parang ito yung... Sa mga susunod na linggo po, baka meron pa rin kami mga imbitahan, mga guest dito sa aming podcast. No? Iniisip namin imbitahan si Secretary Conrad Estrella III. Maganda rin yun, no? Dar, no? Tungkol naman sa mga proyekto ng gobyerno para sa mga magsasaka. Speaking of DAR, no, Department of Agrarian Reform, kasi ang daming utang ng mga magsasaka, kinukondone na. Hindi na kailangan bayaran at binibigyan sila ng titulo. Kung di ako nagkakamali, 57 billion na utang ng mga magsasaka, binayaran na ng gobyerno. Sana may invite natin, no? Ng gobyerno. Sa mga kababayan natin, kung nakikita nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nagbibigay ng mga titulo, ng lupa para sa mga magsasaka, at binabayaran yung mga utang ng mga magsasaka, kung nakikita nyo si PBBM dyan, merong isang tao na sa likod niyan, ang trumatrabaho niyan. Walang iba kundi si Secretary Conrad Estrella III ng Department of Agrarian. Si Darling yan. Katulad ni Sec Vince, napaka-low profile niyan, no? Napaka-down to earth, napakadaling kausap. Pumunta nga nakausap natin na more than about last week. 2 weeks ago. At wala man lang bodyguard. Siya lang mag-isa doon pumunta doon sa aming meeting. Pwede ba yun? Wala siyang bodyguard. Ang kasama niya lang ay, I think, one assistant. No? Driver siguro. In fact, papunta siya sa Cagayan de Oro nung time na yun, pero binigyan tayo ng oras para makausap natin siya tungkol sa mga proyekto ng DAR.
No? Actually, ang tawag sa sobrang down to earth, sobrang madaling kausap yan. Ang tawag sa kanya naman nakakakilala sa kanya, Darling Conrad. Darling Conrad. Tapos Ling Conrad. At isa siya sa pinagkakatiwala, kung hindi pinaka, isa sa pinagkakatiwala ng presidente. Caretaker, pambansang caretaker. Lagi siya, doon niya alis ang Pangulo papuntang ibang bansa. Official visit abroad, no? Ang caretaker niya palagi, no? Normally yan, 3. Pero ang hindi nawawala dyan, lagi si Darling Conrad. So, mga kababayan, ha? Masaya tayo at na-interview natin dito si Secretary Vince Dizon at nalaman natin yung mga reforma, yung mga plano, yung direktiba sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos at nakita natin na hindi talaga madali yung trabaho niya. Kasi ultimong magpagupit, parang hindi na nagagawa. Ano yan? Gusto ko lang basahin kay Manes Grace. Sige. Salamat PBBM, kudos to Secretary Vince Dizon. Huwag mong iwanan ng mahal natin Pangulo BBM. Kudos din ka Copy Paliristratiaya mo po. Meron din yung Chinese character, si Xing Wangxi. Yan, tama ba? Paano na si Wangxi yan? Hula lang. Sinusubaybayan ko po talaga kayo 3. God bless sa inyo at buo ang inyong pamilya. Gayon din ang ating mahal na Pangulong PBBM. Thank you. Thank you. Xing Wangxi. Ito si Ellen Comilla Sanchez. Salamat sa pag-update sa mga kaganapan sa ating bansa. God bless and more power sa inyong 3 sa programa ninyo. May naligaw. Sino? Si Yil of Dooms. Halata, pangalan pa lang, halata ka na troll Salamat sa bayad, Bobo M. May naligaw na naman. Merong grade 1 na naligaw. Si Ateneng Verbo, sabi niya, mga sir, ano po ang masasabi niyo kay Jack Aragota na ngongo di umano bago spokesperson ng Didiles? Wala po. Hindi po kayo pumapatol sa mga ganyan. Hindi, ayan. Sa mga hindi nakakalam, tumakbo pong konselor yan. Diba? Kapal na mukha, konselor. Doon sa General Martires. Cavite. Yan, hindi nanalo. Kasi ang slogan niya, madaling lapitan, mahirap maintindihan. No offense sa may mga cleft palate, no? Pero ibang klase kasi tao ito. Ibang klase kasi mukha nito eh. So, punta tayo rito sa isang topic natin. Ha? May topic pa po tayo. Ito mahalagang topic natin ha? Kasi kung sa mga hindi pa nakaka-update, meron na pong kinasuhan. Nire-recommend ng kasuhan ng ICI sa ombudsman. Ito ay 4 na katao. Anim yan, actually. Anim. Mabibigat tong mga tao. Basa. Sige, dagdag lang ito. Kanina lang ito, nagkaroon po ng press conference ang ICI at inirecommend po nila na kasuhan itong 6 na mabibigat na tao at hindi lang criminal cases, administrative cases po yan sa ombudsman. At plunder. Yes. Non-bailable cases yan. Number 1, Senator Jinggoy Estrada. Na naman. Senator Joel Villanueva. Akala ko ba? Again? Akala ko makajos yan. Didelay na naman yan. Of course, hindi mawawala. Perfect. Laging kasama, no? Si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana. At meron pa isa, no? Si Mitch Kahayon. Yan ang nakakahiya dyan, no? Commission on Audit Commissioner ka, tapos kasali ka sa plunder case. Kaya lumala yung korupsyon Kasi may mga kasabot from COA na supposedly sila yung sisilip sa mga anomalya na yan. So, rekomendasyon ng ICI, tapos na. So, ito, sa ombudsman. Pangalawa. Second referral na to. Sino yung mga nauna? Kasi yung mga una, sila mag-asawang Diskaya, tapos yung mga district engineers, no? Kasama rin si Zaldico Southwest doon, at yung mga engineers ng DPWH. Kaya pala si Sec Vince Dizon, kumpiyansang-kumpiyansa na bago magpasko, may makukulong. Oo, kasi marami na pala nakasuhan. Marami na ito, mga pero regional parang director. Ito yung mga pinaka-big fish yata. No, yung recently, yung kanina, yan yung mga malalaki. Mga engineer. Mga malalaki. Yung first batch yan, mga contractor, mga regional directors, assistant regional directors. Kapalarista, ka-copy, palagay ko minamadali talaga Kasi kung merong referral na ng kaso at kompleto ng ebidensya, pwede nang mag-stand sa court yun. Ang gagawin ng ombudsman dyan ay sasagutin yung mga respondents. Correct. No? Pag pinasagot yan, hindi pa accused ang tawag doon. Respondent pala. Sagot. Pag sagot ng mga itong mga congressman na to, itong mga engineers na to, itong mga contractors na to. Ito senador na to. No? Ito senador na to. Pag sagot niyan, no, pwede nang sabihin ng ombudsman submitted for resolution. Ibig sabihin, lalagyan na nila ng desisyon yan kuya angat sa Sandigan Bayan na maglilitis sa kanya o kaya sa RTC pag private individuals. So
Ganun yun. Dalawa. Ngayon, kapag inangat ng ombudsman yan, either sa RTC or sa Sandigan Bayan, doon pwede na agad mag-issue ng warrant of arrest ang court. Tibay na, mabilis talaga. Baka sa tingin Medyo mga, mukhang mabilis. mga December 10 siguro yan. Bakit na meron sa December 10? Hindi, sa tingin mo. Hindi. Ako kasi ang target ko talaga, ang nakikita ko talaga, mabilis na yung 6 months eh. Oo. Pero mas optimistic pa si Sec Vince. Mas optimistic pa siya, which is before December. So parang less than 60 days. Bago raw magpasko. Bago magpasko. Sabi ni Sec Vince. Sana. Kasi talagang maraming kababayan natin, ang taong bayan na talaga impatient na, no? Gusto nang makita na yung sinasabi ng ating Pangulo ay, kumbaga tinatawag na he walks the talk. Yan, no? Correct. Yung kung ano sinasabi niya, talagang ginagawa niya. And palagi ko mapapatunayan nila yan. At hindi lang ombudsman yung mabilis kumilos. Even yung Supreme Court, di ba, may recent announcement sila na mag-establish sila ng special court. Yun ang pinakamaganda. Kung di ako nagkakamali, na-post ko yan several weeks ago. Sinabi ko, kung pwede, no? Kwento mo kaya niya, para sa mga kababayan natin hindi naka-update. Ano ba yung special court na yan? Kasi ganito po yung mga kababayan, no? Ang mga korte po natin, istambak talaga ng mga kaso. No? Either Sandigan Bayan, o RTC, MTC, lahat ng korte natin tambak ng kaso. Ngayon, kung aasahan natin yung normal process na mapupunta yung mga kaso na to o yung tinatawag na mairarapol sa mga existing courts na to, no? Masasama lang siya sa madaming kaso at posibleng hindi ganun kabilis ang takbo ng kaso o ang paglilitis sa kaso. Kaya maganda itong sinabi ng Supreme Court kasi kapag nag-create sila ng special court specific sa pag-handle ng mga flood control scams, no? Nakatutok yung korte doon, no? Magiging mabilis. Yun lang ang gagawin nila, yun lang ang hearing nila. Pwede silang mag-speedy trial, pwede magkaroon ng trial na daily. Ayos, So, no? yan yung... Correct. Kung mayroong speedy trial, palerista, doon natin makikita na talagang maraming makukulong ng mabilisan at malalaman din kung totoo yung mga kasusisyon. So, sa mabilisan. Galing ni Atty. Chua, no? So sa madaling salita, parang expressway pala yan. Para mapabilis. Parang green lane. Tama yung Supreme Court doon. At pinapalakpakan natin ng Supreme Court yon. Sana lang isunod nila yung impeachment ni Sara. So yun, mga kababayan, yung mga nagrereklamo dyan na wala pa raw nakasuhan, wala pa raw nakulong, sa sekretary na mismo nanggaling, sa bibig na mismo ni sekretary na baka December, bago mag-Christmas, may humimas na ng rehas. In fairness, kung titingnan mo, collective yung effort ng gobyerno eh. Diba? Si DILG kumikilos, saan mo ilalagay yung mga ikukulong mo na yan? Si Ombudsman, si Supreme Court. Doon, yun ang nagpapatunay na seryoso ang Pangulo. Wala na siya kailangan i-garantiya. Kasi ang dami patulad ni former Senator and now Congresswoman Laila de Lima. Sabi, hirap daw yung puro salita. Dapat ipakita daw yung gawa. Ayan na. Mahirap eh. Yan na. Kung hindi lang opposition to, si Congresswoman Laila de Lima, at objective lang siya tumingin sa mga nangyayari. No? Kunyari ako, objective ba ako tumingin sa mga nangyayari? Katulad niya, kung ganun din siya. Makikita mo na talaga ang pattern ay ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang sundin o i-actualize yung mga sinasabi niya. Di ba? Andun na lahat no? Yung ombudsman na mabilis kumilos, si Secretary Bison na nagpapaila ng mga kaso, ang ICI na binuo niya na nagpapaila ng mga kaso. So ano pang kailangan mong prueba na seryoso ang Pangulo sa pagpapanagot ng para mga bulag na tong mga to no? Correct. Totoo yan. Batiin mo natin, Esprelia Silmoit, watching from Davao City. Ay, shoutout sa mga taga-Davao. Ay, nabibili nyo na dyan yung 20 pesos per kilo ng bigas. Shoutout po sa inyo. Sa mga fans namin dyan sa Davao, baka siguro mga December, pupunta po kami dyan. Meet and greet tayong fans namin tatlo sa Davao City. Sarap na City Hall. Yes. pero kakopi nga, kailangan natin ulitin. At gaya na sinabi natin nung nakarang podcast, dapat ang mainstream media at mga political influencers tumulong mag-explain, no? Correct. Nang tungkol sa due process, no? Tungkol sa proseso sa pagpapanagot ng mga involved sa flood control scam. Correct. Kasi hindi po madaling magsampa ng kaso. Madali kung gusto mong madali magsampa. Pero ang tanong doon is mapapatunayan ba? 'Di ba? 'Yun ang sinasabi ng Pangulo sa kanyang press con kahapon. Hindi pwedeng ura-urada. Hindi pwedeng ura-urada. Dapat matibay yung ebidensya ng isasampang mga kaso para masigurado na mapanagot talaga
itong mga taong to. Hindi yung sasampahan mo ng kaso ngayon dahil nagmamadali ka, dahil yan ang gusto ng taong bayan, tapos later on, makapapakawalan din dahil hindi sununod yung due process, kulang ang ebidensya, etc. Eventually, mababaliktad lang yung kaso, di ba? Imbes na makulong, nakawala pa. Anyway, sige, proceed tayo sa ating next topic, no? Ang presidente po nakabalik na po sa Pilipinas mula po dyan sa Kuala Lumpur sa Malaysia sa kanya pong pagdalo sa ASEAN Summit. At isa sa pinaka-highlight, ako talagang pinalakpakan si presidente dito, no? Dahil ipinasa na po sa kanya ang chairship. Ibig sabihin, sa 2026, si Presidente Marcos at ang Pilipinas po ang chair ng buong ASEAN. Hindi lang ng Pilipinas, ng buong ASEAN. At isa pa sa pinakamagandang highlight din nitong katatapos ng ASEAN Summit ay ang pagiging ganap na miyembro ng East Timor. Kasi noon, 10 bansa lang po ang nasa ASEAN, ngayon 11 na po yan. So malaking challenge po yan. At ang sinasabi din ng ating Presidente sa kanyang pagiging chair, no, next year, isa din po sa pagtutuunan ng pansin, yung pagmamaximize sa benepisyo para sa East Timor na bago nating miyembro at pag-uusapan yung Code of Conduct sa West Philippine Sea. Alam mo kung bakit naging member yung East Timor? Bakit Kasi daw? malaki yung nagawa nilang tulong sa Pilipinas sa uli kay kay Teves. Oh, yun. Isa yun sa pinagbasihan. Do matagal kasi ang proseso eh. Umabot yan ng 14 years. Actually itong East Timor, if I'm correct, no, 14 years po inabot ang proseso niya kasi kakategorize ko muna as an observer. Tapos marami kang pagdadaan na proseso. Kasi isa na lang yung bansa na yan na nasa Southeast Asia vicinity na hindi miyembro ng East Timor. Ngayon finally, pasok na siya. Ibig sabihin yan, lalawak yung merkado natin. Kasi free trade agreement within the ASEAN, yung mga produkto natin, pwede na natin madala sa East Timor and vice versa. Nakita niyo ba yung mga videos and pictures, no? Sa ASEAN Summit na to, 47. Nakakatuwa na ang ating Pangulo ay talagang nire-respeto ng mga ibang foreign leaders, no? They gravitate towards him, no? Mapapansin mo, no? Oo, totoo yan. Nilalapitan siya, Talagang nilalapitan siya ng mga foreign meron bang leaders. hindi nilalapitan? Meron. Kinikwento ko sa iyo, di ba nakwento ko na yung past podcast natin, may dati tayong Pangulo na nasa isang tabi lang. Si Duterte. Oo, hindi pinapansin. No? Ayun ba yung nagkakalat na video ngayon na parang mukha siyang kawawa? Oo, totoo. Ayun ba yun? Sino ba naman lalapit sa'yo kung ikaw yung Pangulo na pinapatay mo yung mga mahihirap na kababayan mo? Paano lalapit sa'yo kung siya pinag-uusapan ng mga yun? Correct. Ito makikita mo, no? Si Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore. Tignan mo kung paano siya itrato, no? Parang very close talaga sila, no? Inaano pa yung likod niya. Magaling mag-gitara yun. Meron silang duet, di ba? Maski yung speech ni Prime Minister ng Malaysia, friend si PBBM kaibigan niya eh. Gusto nila ma-associate sa kanya bilang friend, di ba? So nakakatuwa, no? At yung pagiging chairman niya sa ASEAN, no? 2026. For 2026. Yun ang isang bagay na I think magpapaangat lalo ng estado ng ating Pangulo, no, sa international community. Tsaka maganda dyan, may video ba tayo? Wala. Ayan. May video. Sige, pakiplay, panoorin natin. We are committed to carrying forward your momentum and to implement on its first year the ASEAN Community Vision 2045 with purpose and resolve. O yan, nakita natin yung speech na yun ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahaba po yun, Mahaba. And take note, walang putol-putol. Magaling walang mag-deliver, utal-utal. no? Eloquent Hindi talaga. nagahang. Walang time out. At walang basa-basa, hindi gaya nung isa. Diba? Time out muna. Time out. Hindi mo makikita yung kaibahan talaga ni Pangulong Bongbong Marcos pati dun sa isa. Napakalayo. Totoo yan. Sa pag-i-speech pa lang, straight English talaga si PBBM. Samantala yung isa, utal-utal. Diba? Si PBBM, pag nagsalita, diretso yung ulo. Talaga nakatingin sa mga tao. Yung isa, nakayuko, tapos magta-type out. Diyan pa lang makikita natin, napakalayong diferensya. Kaya hindi pwede mag-presidente yung isa kasi baka mapahiya tayo pag umatende yan ng mga ganyan. Nakaka-proud yung performance ni Presidente sa ASEAN Summit, no? Actually, pagdating niya pa lang, di ba, nakakakilabot na eh. Yung binibigay sa kanyang accommodation, pag salubong. Yung sa aeroplano. Pagbaba niya pa lang eh. Yung isa na gusto nila maging Pangulo, baka nakakahiya yun pag nagsayaw at nagkumanta sa international community yun. Taylor Swift. Oo. Hindi lang, Ako ay apoy. Kuha mo. Oo, meron akong version na. Nakapaka-copyright tayo. Nag-viral nga. Ako ay apoy. Di mamatay. My God. Copyright na tayo dyan. Kabya.
Hindi, doon naman talaga tayo sa totoo, di ba? Si PBBM, mana kasi sa tatay yan. Mana, kung magsalita, diretso. Walang paligoy-ligoy, dire-diretso talaga. Hindi mo makikita sa nakita. Ang taas-taas ng pwesto mo. Time out. Simpleng tanong, time out. Naglo-loading pa. Di ba? Kaya yung vlog ko na yon, walang sumasagot ng mga aso nila eh. Kasi ilang million views yan? Ano yun? 3.5 billion views. Grabe ah. Tapos yung comment, 47,000. Yung mga sobrang dami nun, di ko pa na-reach yung ganun karami. Yung mga aso nila nag-comment, siguro mga 7 lang. Ang hirap kasi ipagtanggol. Yung video ko na yun, doon siguro first time nila nakita, nag-loading yung amo nila. Paano kaya kung gagawin niya na sa international community sa diba? mga summit na ganyan? Imbis na mag-speech, song and dance na lang ang gagawin. Diba? Ikaw, Kobe, napipicture mo ba? Na-imagine mo ba? Yung ating presidente o yung state, tawag na, state leader. Ito, tingnan mo pre. Imbis na mag-speech, imbis na mag-engage sa sabi niya, pwede bang huwag na ako mag-speech? Tapos, I'll just give you a song and dance number. Tapos naka-Snow White yung costume. Ito ha, sa mga PWD, wala akong ano ha. Ganito kasi yung sayo niya, naka-Snow White. Ito yung papakita ko. May demo pa. Sige. Yan, di pa sumasayo sang ganyan. Snow White. O, pagkapit nga kamay niya rito, abot to. Yung kabila, dito na lang, parang maiksi yata ito eh. Na-stroke na ba yun? Hindi naabot yung isang balakang. Talaga may demonstration pa talaga. talaga. Ano nangyari ron? Nasobrahan yata eh. Di ba? Yung kabila, abot niya yung balakang niya. Yung sa ano, parang sa chan na lang. Ako ay hindi mapatay. O yan, ikaw na yan. Move on, sir. Maganda editorial pa, basahin natin yan. Ito muna tayo sa ano. Pil na pil ko matawa. Hindi. Pagkiting ko lang na meron kasing naging fake news na naman, no? Tinira na naman si BBM. Kasi meron isang picture o photo op na wala siya. Okay. Nawawala daw. Sabihin yun. Nawawala daw ang Pangulo, no? Ang Pangulo po, hindi po nagbubulakbol. Hindi po yan tulad ng mga dating Pangulo. Kaya yung mahilig mag-travel at magpasarap lang, no? Ang Pangulo po, kaya po siya wala doon dahil nagkaroon ng extension yung meeting niya, yung bilateral meeting niya sa Japan, no? UN yan, no? Kung di ako nagkakamali, nagkaroon po ang Pangulo ng 6 na bilateral meetings sa loob lang na isang araw. So you could just imagine kung gaano kabisi ang Pangulo nung araw na yon, no? Nakipag-meeting siya sa EU, nakipag-meeting sa Japan, sa Thailand, sa Vietnam, India, sa New Zealand, sa Australia. Tapos, yun nga, may UN pa. Diba? So, napakasipag na ating Pangulo. EU pa. Wala siyang sinasayang na oras kapag nasa abroad po yan. Kaya yung nagsasabi na, kinikriticize siya dahil wala lang siya sa photo op, no? Fake news po yan, kalokohan po yan. No? Ang napakasipag na presidente. Sa ibang mga photo ops po, andun po siya. Talagang, ang hinihintay lang itong mga aso na to, yung mga pwede nilang ibanat kay PBBM, di ba? Pero hindi nila kayang purihin na pinapalakpakan si PBBM ng mga iba't ibang leader sa buong Asia. Di ba? Hindi nila makatawa ka ng tawa doon sa Snow White natin. Sabi sa question, inaka-Snow White. Ano na? Damulag. Damulag daw naka-Snow White costume. Ewan ko ba? Bakit naka-Snow White yan? Naka-Snow White yung costume niya. O yan, editorial ka na yan. Pakita yung ating, yung ating image, no? Mga kayaya, meron, as always, no? For the past 2 or 3 podcast natin, binabasa natin yung isang editorial natin na nilabas, no, sa aking page, no? Ito yung nag-viral kong editorial nung nakaraan lang. Babasahin ko po yung Tagalog version and shortened version po to, no? Mga kayayam, sa episode nito, haharapin natin ang masakit pero kailangang katotohanan. Hindi lahat ng tumatawag sa sarili nilang tunay na leader ay bayani. Minsan, sila mismo ang sumira o sumisira sa pundasyon ng bansang itinayo ng ating mga ninuno. Kaya tanungin natin ngayon, paano nga ba sinira ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ang Pilipinas? May mga leader na nagtataas ng bayan at may mga leader na binabasag ito ng dahan-dahan habang nakangiti sa entablado. Si Rodrigo Duterte ay hindi nagpatatag ng bansa.
Sinira niya ito. Sa ngalan ng disiplina, nilaso niya ang kaluluwa ng sambayanan. Ang kanyang war on drugs ay hindi laban sa krimen, kundi laban sa may hirap. Libo-libong buhay ang pinatay, habang ang mga pumatay ay ginawang bayani. Ang hustisya, binaril lang sa kanto. Habang libo-libo ang nalilibing, bumangon naman ang mga pogo. Pugad ng sugal, krimen, dayuhang sindikato. Ibinenta ng gobyerno ang dangal ng bansa, kapalit na buwis na hindi dumating sa taong bayan. Ang pera ng lahi ay nilunod sa bisyo. Ang moralidad ay ibinenta sa murang halaga. Sa ilalim ng kanyang termino, ang Pilipinas ay naging paraiso ng mga sakim at impyerno ng mga matino. At para tuluyang patayin ang pananagutan, itinalaga niya ang isang ombudsman na hindi na tagapagtanggol ng bayan, kundi tagapagtago ng kasalanan. Kamakailan lang, tahimik na binaliktad ni Samuel Martires ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Senador Joel Villanueva. Walang abiso, walang paliwanag, walang hiya. Gabi-gabi, may mga ninanakaw na katotohanan sa katahimikan ng mga opisina ng gobyerno. Ito ang pamana ni Duterte. Isang bansa na natutong matakot kaysa mag-isip. Isang gobyerno nagturo sa mamamayan na manahimik kahit mali na ang nakikita. Pero ang mga multo ng kanyang pamumuno ay muling bumabangon ngayon. At kapag nagsalita na ang bayan, walang diktador, walang peking lakas at walang dilim ang makakapigil. Mga kayayam, sa bawat panahon ng kasinungalingan, may panahong bumabalik ang liwanag. Ang katotohanan, kahit gaano katagal itago, laging naghahanap ng paraan para marinig. Kaya huwag tayong matakot magsalita. Huwag tayong mapagod maningil. Dahil ang bansang binsang sinira, kaya pa rin nating buuin basta't sabay-sabay tayong lumaban para sa katotohanan. Yan po ang ating editorial for today. Ang lalim. Mag-react lang ako Nung panahon ni Digong, base doon sa sinasabi ni Sir Yayam, masyado tayong concentrated doon sa war on drugs. Di ba? Bukod sa maraming pinaslang doon sa war on drugs, hindi dumaan sa due process. Silently, hindi nanakaw yung kaban ng bayan. Correct. Di ba? Diyan naging talamak itong corruption, flood control projects, mga ghost projects. Hindi natin na-discover. Tahimik lang. Pero ngayon, kine-question nila kasi maingay. Para ikaw na nagsabi ng sir, mas maganda na maingay, importante, nabubulgar yung mga yan. Kesa naman tahimik, namamayagpag, silently, ninanakaw nila yung kaban ng bayan. At nangyari yan ng panahon ni Digong. Kaya nga, yung tinanong ko kanina kay Sec Vince, na nang dahil sa pagtigil ng pag-turnover ng mga projects, kunyari national government, dapat i-turn over sa mga LGUs yung projects, hindi na ginawa yon nung nakaraang panahon. Kaya yun, nabulag tayo sa mga katotohanan na nangyayari na ninanakaw na pala ang ating kaban ng bayan. So sa mga nagsasabi nating mga kababayan, konti lang naman to, konti lang, na sinasabi na gumanda raw ang Pilipinas nung panahon ni Tatay Digong nila. Sabi, safe daw ang Pilipinas nung panahon nung Tatay Digong nila. Pero pag sinabi mo kung paano nangyari, hindi nila alam. Papatikusin ka pa. Nagtatanong ka lang naman, di ba? Paano nangyari? Oo, paano nangyari naging safe ang Pilipinas? Ang daming ang krimen nun. Di ba? Yung mga pinapatay lang sa war on drugs na wala nang pakundangan. Di ba? O yung mga droga-droga nun. Nahigitan na ng administrasyon ni PBB sa 3 taon niya yung mga nahuli nung panahon nung 6 na taon nung nakaraan. Nahigitan na. Yung pinakita sa atin, kapiranggut lang yun. Oo. Nakita nyo ba, kung napansin nyo, yung mga drug lord ngayon, yung mga item nila, pinapadaan na sa dagat. Kasi hirap na sila kung sa lupa. Dahil nahuhuli. Ang problema, nahuhuli rin kahit sa dagat. Dahil ultimo mga mangingisda ang nagsusumbong sa mga otoridad. Kapag may nakikita silang ganyang mga illegal na gawain dyan sa dagat. So yan yung pagkakaiba ng administrasyon ni Digong sa administrasyon ngayon ni PBBM. Pinagkaiba niyan, mas maganda po at mas mahal ng Pilipino ang presidente natin ngayon kasi nga matino, mabait, at may ginagawang aksyon sa paglaban sa mga buwaya. Yung panahon ng isa, alam niya na may corruption sa DPWH. Nagsalita ba siya? Hindi. Kasi baka madama yung anak niya na may 51 billion. Correct. Sabi ng netizen, sabi ni Jack Guyab, kapag kino-confront mo siya sa ganong bagay, ang sasabihin, sagot nila, bangag ka, adik ka. Diba? Pag pumupuna ka kay Tatay Diggs,
Kay Maria Estrella Platecki, oy, umuwi ako ng 2016 at 2018. Walang pinagbago, ganoon pa rin. Pero ngayon, grabe ang ganda ng Pilipinas. Thank you, ma'am. Yan. So yan mga kabibim, nako, dati pa natin gustong pag-usapan yung mga salin ng mga buhay natin na pag-usapan. Sa next topic po natin yung mga kabib kasi 7:30 na. Siyempre kapag 7:30 na, alam nyo na. Uwian na. Kasunod yan. Uwian na. So muli, maraming salamat sa pagsuporta niyo po sa aming 24 episode, napakabilis ng panahon, 24 episode na tayo ngayon at napagbigyan ulit tayo ni Secretary Vince na ma-interview at marinig ang kanyang mga plano sa DPWH. So muli, sa mga susunod nating podcast, ako po muli si Palerisa TV at kasama ko dalawa. Maraming salamat mga kayayam, mga ka-BBM. Paki-follow lang po ang aking page, Yayam Dizon, kung di nyo pa po ako pina-follow. At paki-share po ang aming podcast ngayon para mas marami pa pong makapanood. Especially yung naging interview namin kay Secretary Vince Dizon. Magandang gabi po. Marami pa tayong viewers. 420 pa po yung live viewers natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ako po si Ka-Coffee. Please, i-follow nyo rin po ako sa Facebook, Ka-Coffee. No? Nasa YouTube po tayo and TikTok. Maraming salamat din po kay 31 Million Movement, Mark Ian Everyday, sila po yung producers ng program natin. And of course, ito po powered by Bagong Pilipinas Studios. Maraming salamat po sa inyong suporta. Yung website ni PBBM niya, nakikita niyo yung QR code, website niya yan. Nasa left portion po namin. Screen, i-ano nyo na lang, scan nyo na lang po yan. Website po ni So PBBM. maraming salamat po mga kabibim. Hindi natin papatagalin. Magkita-kita tayo sa next episode namin, next Wednesday. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye. Bye.